Hello guys, Happy New Year sa inyong lahat. Isa na naman pagbabahagi ng kunting kaalaman ang ipapakita ko sa inyo para naman magkaroon kayo ng idea kung paano ang pag-check nitong mga clip pan. Ito'y dinala ng isang customer para patingnan kung mare-repair pa. Minsan kasi nauuso itong pagbili ng clip pan. Bukod sa mura, ito ay matipid sa kuryente. Dito guys, isi-share ko lang sa inyo kung paano ang pag-check o paano malalaman kung may pag-asa pa ma-repair o hindi na. Sa pag-check nito guys, kinakailangan gagamit tayo ng tester. Dahil hindi naman natin ito pwede hulaan, kinakailangan meron tayong pagbabasihan. Katulad nito guys, kung makikita nyo, mura na lang itong analog tester na Sanwa. Ito i-search nyo lang sa Lazada. Kung gusto nyo naman na tester na digital, ay pwede rin. Katulad nito guys, kung makikita nyo yung price, mas mura siya kaysa sa analog. Hanapin nyo rin ito sa Lazada. Ngayon, kung gusto nyo naman yung murang-mura, pwede naman ito, yung screwdriver test light. Ay makikita rin ito sa Lazada. So, kahit hindi kayo technician, kinakailangan may tester tayo sa bahay. Yung pang tester lang. Ngayon, unahin natin itong isang clip pan. So, dito guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ang unang gagawin sa pag-test. So, kung ito ang gamit nyo, yung analog tester, isisit lang natin sa times 10 ohms. Pwede rin naman sa times 100 ohms. Pero sa ngayon, ang gagamitin natin ay times 10 ohms. Siyempre, huwag nating kalilimutan, i-check yung tester kung gumagana. So, yan guys, kung yan ang terminal ng clip pan, ilalagay lang natin ang test prod dyan sa terminal na yan. Sa mga kapwa kong technician ay alam na nila ito. Ito ay para sa mga baguhan. So yan guys, kung nakaposition na ng ganyan ang test prod natin, ayon ay i-press natin o pipindutin natin yung switch ng clip pan. Ngayon obserba natin yung tester. Kapag prenis natin yung switch na hindi pumalo yung tester, ang ibig sabihin niyan ay either sara yung switch or may open na connection yung motor. So dito guys, walang palo yung tester natin. Halimbawa kung ganito naman yung tester nyo na digital, isisit lang natin ng 2K ohms or 200 ohms yung tester natin. Katulad yan guys, naka 200 ohms ang setting natin. Siyempre, i-check muna natin yung tester kung gumagana. So, ganun din na procedure, ilalagay din natin yung test prod sa terminal ng clip pan. At ipipress natin yung switch. Kung makikita nyo, walang reading. So, confirm ito na may open connection, either yung switch or yung kanyang motor. Ngayon, ang susunod, kinakailangan i-check natin itong switch. Kung mapapansin nyo, itong switch ay walang screw. So, ang gagawin natin dito ay susungkitin ng screwdriver. Ayan na guys, nabuksan na. Kung mapapansin nyo, ay maganda pa yung pagkakahinang. Minsan natatanggal yan na mga hinang na yan. Pero sa pagkakataon na to, maganda pa yung pagkakahinang. Ngayon, ganito naman ang pag-check ng switch. Tutusukin nyo lang yung dalawang terminal na yan at ipipress yung kanyang switch. Kung mapapansin nyo, walang palo yung tester natin. So ibig sabihin na may problema itong switch.
Ngayon ang gagawin natin, tatanggalin natin itong switch at titestarin natin ito ng direkta. Dito guys, direkta natin ito titestarin. Wala na yung switch. Ngayon, pag tinester natin ito na wala pa rin palo yung tester natin, ang ibig sabihin yan, nasa motor na talaga ang problema. So, ayan guys, nabalatan na ngayon na muli natin titestarin ng direkta. Kung maobserbahan nyo, walang palo yung tester natin. So, ngayon, puproceed tayo ngayon doon sa motor. Tatanggalin lang natin itong cover para i-adjust natin yung wire. Yan, yung wire na yan. Kaya kinakailangan i-adjust yan dahil pag tinanggal natin yung shafting ay mahihila yan. Ito yung pinakahuling pag-tester na gagawin para malaman natin kung may pag-asa pang ma-repair o hindi na. Para ma-access yung motor, kung makikita nyo may maliit na screw dyan, yan ang tatanggalin. Pagka natanggal na yung maliit na screw, ay dahan-dahan hilain ngayon yung shafting. Katulad yan guys. Kung makikita nyo may cover pa yung motor. May tatlong maliit na screw dyan. Yan ay kinakailangan na tanggalin para ma-access natin yung motor. So, yan ngayon ang motor ng clip pan natin. Ngayon, yung terminal dyan, minsan napuputol yan. Yan ngayon ang titestarin natin. Kapag walang makuha dyan na continuity or resistance, ibig sabihin yan ay hindi na ito pwede ma-repair. Ngayon ang gagawin natin ay tatanggalin natin ang insulation para ma-access natin yung terminal ng motor. So, yan yan guys ang terminal ng motor. Kung makikita nyo ay maganda pa yung pagkakahinang. Ngayon, titestarin natin yan. Kung wala tayong makuha na continuity dyan or resistance, ibig sabihin niya na wala nang pag-asa ito ma-repair. Kung makikita nyo guys, walang palo yung tester natin. Pagka ganyan na walang palo yung tester natin, dyan sa mismong terminal ng motor, ang ibig sabihin yan ay wala na talagang pag-asang ma-repair yan. Dahil sa hindi natin na ito ma-repair, itong clip holder ay wag lang itatapon, pati itong fan blade. Dahil yan guys ay nagagamit pa. So ngayon guys, kukuha tayo ng isa, titingin tayo kung mayroon pang ma-repair. Kung makikita nyo, wala siyang switch at wala na rin siyang fan blade. Kahit walang fan blade yan, ay pwede naman yan lagyan. Since wala na itong switch, ngayon ay titestarin natin ito direkta. So, dito guys, kung makikita nyo, may reading. So, ang ibig sabihin nito ay may pag-asa pa itong ma-repair. Or gagana pa ito. So, itry naman natin sa analog tester para makita nyo. Yan ay nakasiting sa times 10.
Yan guys, kung makikita nyo, may palo yung tester natin. Ganun lang ang angat ng pointer niya pagka naka times 10 tayo. Pagka umangat yan, ibig sabihin may resistance pa yung motor. So ibig sabihin ay gagana pa itong motor. Ngayon, kung ganito naman ang gamit natin na tester na screwdriver test light, ang gagawin natin ay hawakan lang yung dulo ng terminal. At pagkatapos ilalagay lang natin ang dulo ng test light sa terminal. Yan guys, pag okay yung motor ng clip fan ay ilaw ang test light natin. Kapag hindi naman umilaw ay siyempre ay open yung motor natin. Ngayon, pag hindi mo naman hinawakan yung dulo ng terminal ay hindi gagana ang test light natin. So kinakailangan na hawakan natin yung dulo ng terminal para gumana yung test light. So ganun ang paggamit ng test light screwdriver. Ngayon guys ay dudugtungan na lang natin ito. Yung idudugtong natin dito, yung mayroon na switch. Bago naman ikabit natin yung power cord, kinakailangan na matester natin para sigurado kung okay yung power cord na ikakabit natin. So ganito ang pagtester niyan, i-short lang yung dulo ng power cord at titesterin natin ngayon yung plug. Yan guys, kung makikita nyo may reading. Ngayon, ipipress natin yung switch. Kailangan na pag up position walang reading. Ngayon pag on position may reading. So pag ganyan ang reading ay okay yung switch at okay yung power cord na ikakabit natin. So dito guys ay gagamit lang tayo ng string cable tube. Pero 100 sa akin. Isan. Ang tika to. So yan ang position sa pagdugtong sa mga ganitong power cord.
So, yan guys, tapos na natin na hinangan. Ngayon na magtitesting na tayo. Dadala ng basura pagdala. Yung, ayan, Jeffrey. Kanina yung aso na yung So, yan guys, kahit papano mayroon isang gumana na clip pan sa 5 dinala sa akin. Hanggang dito na lamang guys, maraming salamat sa inyong panonood. Sana nakapagbigay ko sa inyo ng konting idea.